Masayang araw sa ating lahat mga ka-PL nang dahil po sa pagkakaaresto ni dating Congressman Arne Tevez mga kababayan. Biglang napag-usapan po ng ating mga kababayan sa social media, maging sa kanilang mga group chats mga kababayan, itong di umano'y isang dating intel na hawak di umano mga kababayan, ang mga sekreto ni Dayunyor. Meron pong, nagbigay sa akin mga kababayan ng isang, ah, conversation, ayan, sa isang, group chat 'no, na ayon po sa kanilang mga pinag-usapan, itong isang, dating intel daw mga kababayan, hindi lang po ito basta-basta intel, ito ho, naging international intelligent pa di umano mga kababayan, na alam nga 'no, yung mga ginagawa ni Dayunyor. Kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, parang, minsan na po itong pinag-usapan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ng mga sabihin na lang po nating, Duterte supporter, 'no? Siyempre Duterte supporter mga 'yan, 'no? Kung ano man yung kanilang mga nalalaman, 'no, makinalaman hindi basta Duterte supporter lang, kundi yung mga kilalang-kilala, na mga Duterte supporter talaga na nasabi na ito noon sa kanilang, mga vlogs, sa kanilang mga sariling social media account, na i-post na nila ito noon mga kababayan. Etong naman si Percy Lapid bagamat hindi ho natin masabing, Duterte supporter ito, maaaring nasabi niya na rin di umano ito noon pa lang. Ano ho, itong, conversation sa isang group chat mga kababayan 'no, nakatakip na po dito ang mga pangalan nitong mga nag-uusap-usap dun sa group chat. Eto ho, ipapakita ko sa inyo ano ho, siyempre ganun ho tayo dito mga kababayan. 'No? Ngayon, kung totoo man ito, aba'y nakakagulat ho mga kababayan. Pero kung hindi ho ito totoo, aba'y siyempre katulad ng mga lumabas na, na issue sa ating bansa na mga isiniwalat ni Maharlika tulad noong dokumento, ayan, na nasa, nanggaling di umano sa PDEA. At, umabot pa nga yun sa Senado, di ba? Si Jonathan Morales, di ba mga kababayan? Itong, Polvoron video, ayan. So maihahalin tulad pa rin po ito doon, mga kababayan, na sinasabi ho nilang Marites lang. Alamin po natin mga kababayan ano ho, marami pong tao mga na-involved dito. Kaya nga ito, 'no? Tara, maki-Marites tayo mga kababayan, at ipapakita ko na ho sa inyo. Saglit lang, ipe-prepare ko lang ho, at, para maipakita ko ho sa inyo ng buo mga kababayan. Ito na, wait lang, at, malabo yung aking mata, ayan, At pagkatapos nito pag-usapan na rin natin mamaya mga kababayan, yung ano, yung, bagong pahayag lang ni Mr. President mga kababayan itong tungkol sa rekonsilasyon pa rin po mga kababayan. Itong sinabi niyang handa di umano siyang ah, reconcile, ayan. Pero, naitanong siguro sa kanya ng media kung, okey lang ba na mayroong kondisyon at, mamaya ho natin pag-usapan yun pagkatapos ho dito. So eto na, ayan, nakikita niyo naman siguro mga kababayan, ano, ayan, kung napapansin ho ninyo, ayan, asan ba yun? Ito, ito ho may number 1, may number 2, 3, 4, ayan hanggang 4 ho yan mga kababayan, Siyempre dito ho muna tayo sa number 1, ano,
himay-himayin po natin ito mga kababayan. Yung iba diyan aminin nagbabasa na. O sige okey lang yan, sige ito na basahin na natin. Siguro mahaba pa yung kanilang, conversation mga kababayan kasi ito lang naman po ang ibinigay sa atin, 'yan. Ito lang hanggang doon sa number 4. So, dito sa unang, sinabi o unang, message mga kababayan ang sabi, ah, baka balak nila iuwi dito si Tevez. Ibig sabihin mga kababayan, dito sa Pilipinas. Eh, ano pa nga ba? Iuuwi talaga nila si Tevez sa Pilipinas. Baka nga mamayang gabi lang nandito na yan, eh. O kami nga nag-aantabay kung saan na bababa si Tevez at nang, maipakita namin sa inyo ang, ang update kahit na hindi kami papasukin. O tuloy, tapos gurgurin daw. Naku po mga kababayan, ito na nga ba, O baka balak nilang iuwi dito si Tevez tapos gurgurin. Naku po mga kababayan, gaano kaya katotoo ito ano, oh, tiyak magpa-press con yan mamaya si Attorney Topacio. At eto na nga pala mga kababayan, naglabas na po ng, pahayag si Attorney Topacio. Idudugtong ko po pagkatapos po nitong mga conversation na ito sa isang group chat. Ano ho, marami daw alam yan si Tevez kaya kay Bangag sa mga illegal business nila. Kita niyo na, mga kababayan, totoo kaya ito ano, Marami daw alam, eh. Si Tevez at sino ang may sabi? Ang hinala ngayon ng ating mga kababayan nga ay baka yung pinsan ay mamaya malalaman po natin, hindi ko po, i-sho-shortcut itong istorya. Isa-isahin ho natin. Ano ho, basahin muna natin ng dire-diretso tsaka na ho tayo magbigay ng komento. Ano ho, so dito na tayo. Dito sa baba may nag-reply. Ito, ni-replyan 'to, ito. No, ni-replyan, Oo, marami. Ayan sabi. Pinsan nga ni Tevez ang nag-facilitate ng pagpa-rehab kay Bangag sa Spain at Germany ba yun? Ayan, parang ano lang, parang nagtatanong siya. Di niya lang nalagyan ng ng question mark mga kababayan. So, kung hindi ho tayo nagkakamali mga kababayan, eh, minsan na yata itong nasabi ni Maharlika. 'Di ho ba naalala niyo ho ba na makailang beses pong inulit-ulit ni Maharlika sabihin na na-rehab di umano itong mama sa Germany at saka sa Spain. Napanood ko yung episode na yun, napakalayo na nga lang kung babalikan pa natin. 'Di ho ba? Yan, lumabas na naman 'di ba? Dahil po ito sa pagkakaaresto kay, dating Congressman Tevez mga kababayan. Naungkat, kung bakit sila gigil na gigil kung bakit di umano sila naglalaway, sa dating Congressman Tevez. Maaaring, ito nga ang dahilan. Meron pa ho yan mga kababayan. Eto sa number 2 na ho tayo. Okey, baka, ibinigay na kay BP ang hawak niya. Ayun, So, kumbaga mayroong hawak itong si dating Congressman Tevez na ibinigay na kay Inday Sara, mga kababayan. Kaya si Inday nung mga nakaraang linggo, bloodbath ang gusto. Hindi ho yun na literal na madugo o magkakaduguan mga kababayan kundi yun po, isang, matinding pasabog ika nga, parang ganun lang, 'di ba? Puwede kasi mag-witness 'yan si Tevez. Puwede mag-witness si Tevez. So, para hindi makapag-witness si Tevez, kailangan niyang siyang hulihin at tuluyang matakpan yung kanyang bibig. Ano sa palagay niyo, gano'n kaya yun? 'Di ho ba? Eto tuloy. Malamang kasi yung taong yon na na-dismiss sa serbisyo panahon ni Pinoy at isa daw
sa naging intel nila Bato. Naku po, nadamay pa si Bato, mga kababayan, ano. Ni-replyan niya ho itong pinakataas. Ang sabi niya nasa taas, baka naibigay na kay BP ang hawak niya. O ang reply naman, malamang kasi yung taong yon na na-dismiss sa serbisyo panahon ni Pinoy at isa daw sa naging intel nila Bato, mga kababayan. Oo, so mahaba itong conversation na ito. So baka sa itaas nito bago pa mag-number 1, no, kasi number 2 na 'to, eh, ito, ayan, oh. Bago pa na mag-number 1 baka nabanggit na nila yung ano, yung na-dismiss sa serbisyo na taong yun na ito nga'y dating, intel, mga kababayan, ha? Maaaring napag-usapan na nila. O tuloy natin kung sino itong, na-dismiss nga na na dating intel 'no, na naging intel din nila Bato din. Ayan ang sabi, nasaan na kaya yung tao na yun 'no? Tanong, eto, sabi nasa Santa Cruz, Davao del Sur daw yung pinsan ni Tevez. Taga doon si Bato. Mga ex-NPA daw ang nag-aalaga sa kanya. So sa madaling salita mga kababayan, itong, natanggal sa serbisyo, na-dismiss sa serbisyo na dating intel na pinsan di umano ito ni Tevez, mga kababayan. Okay, nasa serbisyo, 'no, intel. Hindi basta-basta intel ko ito, mga kababayan. Pinsan pa rin o pinsan ni dating Congressman Tevez, 'no? Imposible, pagpalagay natin, kung totoo man ito, mga kababayan, imposible ho na hindi po sabihin nitong intel na ito, na pinsan nga ni Tevez, ang mga nalalaman niya dito sa pinsan niyang congressman o dating congressman na si Tevez. Imposible yan, mga kababayan. Magpinsan nga, eh. 'Di ba? "Hoy pinsan, parang gano'n pinsan? Ang dami kong alam pinsan, So, ano ba 'yun? Gusto mong malaman?" O 'yun na nga, yung mga nabasa natin kanina na mga di umano'y, illegal business, di umano nitong si The Junior, mga kababayan, na nalalaman nga ng pinsan ni Tevez. Aba, gaano matindi talaga ano. Maaaring ano 'to, kadugtong o maaaring isa ito sa dahilan, mga kababayan, kaya talagang alam mo yung parang naglalaway ho sila na mahuli itong si dating Congressman Tevez. Ano ba kasi ang hawak ni Tevez? Ako hindi ko alam, 'no. Wala akong alam, mga kababayan. Hindi naman natin personal na kaibigan ang mga Tevez. May kilala ako isang Tevez vlogger, yun lang yun. At malayong kamag-anak yun nila Congressman Arnie Tevez. Pero dito mismo kay Congressman Tevez, ano kaya ang mga hawak nitong mamang ito? Bakit tila gigil na gigil sila? Dakpin talaga, 'no? Maaari ako parang parang gusto ko na maniwala dito sa, messages na ito, dito sa conversation na 'to, mga kababayan, 'no? 'Di ho ba? Kasi kita mo si Bantag, hindi ho nila pinaghahanap ngayon, mga kababayan. Ewan ko lang, kung pinaghahanap nila o hindi. Kasi wala naman tayong nababalitaan na hinahalungkat nila, ibinabalik nila yung kaso ni Bantag o hinahanap pa ba nila si Bantag. Sa'kin kasi parang tahimik, tungkol doon sa mga issue kay Bantag. 'Di ba wanted din naman si Bantag, parang wala tayong nababalitaan na, 'di ho ba, mga kababayan, 'no? Kasi yung kay Bantag ano lang ba naman yun, sa ano lang naman yun, sa bilibid lang naman yung mga kinasangkutan niya at 'di naman mabigat yun. Eto mabigat 'to, 'no, kung totoo man ito, mga kababayan. Mabigat ito kasi dating entel, tapos alam ang mga illegal di umano ng mga transaksyon nila, na 'di ba? Sino nakakapanood kay, Percy Lapid? Kung hindi ako nagkakamali parang meron yatang ganitong
nasabi si Percy Lapid mga kababayan, eh. At na ano na, matagal na itong pinag-usapan, naungkat lang ho ito ngayon dahil nahuli nga o nadakip nga si Tevez. Number 3 tayo. Sana hawak ng side ni PRRD. Ibig sabihin, yung dating Intel, ang ibig sabihin ho dito sa messages na ito ho. Sana hawak siya sa side nila PRRD, 'no ho? Hmm. Sa side lang hindi hindi porke nabanggit dito ang pangalan ni PRRD, sangkot si PRRD lilinawin lang natin mga kababayan Ibig sabihin, sana hawak siya ng mga maka-Duterte para nga naman ligtas at hindi siya itraydorin, 'di ba? Gano'n. Eto, oo, nasa kina PRRD na side, ayun, o 'di maliwanag na. Hmm. Humahanap lang siguro ng tamang timing, lalabas 'yan. Ayun, yun ang maganda ro'n mga kababayan. 'Pag lumabas itong mamang ito at, isiwalat niya lahat ng mga nalalaman niya mga kababayan, magugulantang ang taong bayan, sabihin, AI 'yan. Hindi totoo 'yan. Kung lumabas, kasi sa ngayon kuwento-kuwento lang ito mga kababayan, maaaring marites lang ho ito, 'di ba? Maaaring, sa GC na 'yan mayroong isa na naninira lang, oh, 'di ba? Tapos gumawa-gawa ng kuwento, o gano'n, 'di ba mga kababayan? Kung totoo man ito, 'di ba? Pero interesting pa rin pag-usapan ito, eh. Tuloy natin. Baka lumabas nga naman isang araw. Oh, lalabas din 'yan. Sabi ho dito, nag-reply siya dito, ayan ito yung reply niya. Yung tao daw yun kasi na yun yung tao daw kasi na yun, sobrang lawak ng koneksyon, international, ah, sobrang lawak ng koneksyon internasyonal, ayan. Naging international undercover daw yun, ayun undercover pala. Ano ba sinabi ko kanina? International, intelligence, mali-mali, undercover pala mga kababayan. Sorry naman, tao tao lang, nagkakamali lang po. Lakihan natin para ano, 'yan, lalakihan natin, ayan, ayan, para mas klaro. Hmm. Ayan ulitin natin yung tao daw yun kasi na yun, sobrang lawak ng koneksyon internasyonal. Hmm. Naging international undercover daw yun. Daw yun mga kababayan hindi rin siya sigurado ano ho, mga kababayan. Yun nga sinasabi ko kanina, maki-marites tayo. Okey, ito pa, yun lang din chika-chika ng asawa ko at friend niya, pero pero alam mo na daming kuwento, ayan, parang gano'n ba. Pero yung pag-facilitate ng pagpa-rehab kay Bangag, yun 100% totoo, ayan. Maliban dito sa pagpa-rehab mga kababayan, meron pang nabanggit dito kanina sa conversation about doon sa mga illegal na mga businesses di umano 'no, ni Gayunyor ano ho, 'no? Yun maaaring, ano lang yun, maaaring hindi totoo, maaaring totoo, nandodoon lang yun, ah. Pero ito di umano nga pagpapa-rehab dito kay Da Junior mga kababayan, 100%. Yun 'di ba? So, no need na pala talaga tayong mag-ano, demand sa kanya ng hair follicle test mga kababayan. Dahil totoo daw 100% mga kababayan, mantakin ho ninyo 'yan. O 'di ho ba? Tuloy sa baba, ayan hmm. Siya pala ang susi kay Bangag. Susi, 'pag sinabing susi marami ibig sabihin 'yan. Maaaring susi ng kabutihan, maaaring susi ng kapahamakan, ayan Pero sa mga nabasa natin na meron ngang mga ganito, 'yan pagpapa mga illegal businesses,
Aba, kapahamakan ito. Ano ho sa palagay ninyo mga kababayan, 'di ba? Oh, kung maging presidente si VP tsaka na siya lumabas. Palagay ko sayang. Sana kung lumabas yung tao na yun, 'no, yung number na ba 'to? Ayan, 3 number 3 tayo, ayan, oh. Sana ngayon para makatulong siya sa mga nangyayari. Patotohanan niya kung totoo man talaga, 'no, patotohanan niya na totoo yung mga PDEA leaks na mga dokumento, totoo yung, pulburon video, 'no, malaking tulong yun, eh. 'Di ho ba, mga kababayan? Pero eto nga, ang tanong ko, tanong lang naman 'to, 'no, hindi naman tayo nagpaparatang dito, nagbabasa lang tayo ng komento at nagtatanong lang tayo. Eto nga ang tanong ko, hindi kaya, hinuli itong si dating Congressman Teves kahit walang kaukulang dokumento doon sa Timor-Leste, 'di kaya para pakiusapan itong pinsan ni Teves na dating Intel na itikom na lang ang bibig. Kumbaga, ako si Teves huhulihin ako, 'yan. Tapos 'pag nahuli na ako sasabihin, kakausapin mo yung pinsan mo na Intel, dating Intel at sabihin mong, 'wag na siyang, makisawsaw dito sa usaping pulburon, ayan, 'di ba? Manahimik na lang siya dahil kung hindi, ikaw ang magiging kapalit, ayan. Igugurgur ka namin, parang gano'n lang 'no, mga kababayan, 'di ba? Parang pelikula lang ano, o di kaya, ah, tuluyan ka naming, bulukin sa bilangguan, parang gano'n, 'di ba? Parang gano'n lang. Maaaring ano, may ano siya, kung totoo, meron siyang ano, meron siyang, tawag nito, koneksyon mga kababayan. Connected, connect. Kumbaga puzzle unti-unti nang nabubuo, gano'n baga. Kung totoo mga kababayan. Pero alam niyo naman ang mga Pilipino, mga kababayan, ah, ah, yung totoong nakakaalam, kung totoo man, kung yung totoong nakakaalam, sinisiwalat yan, eh. Kinukuwento yan, eh, kasi nga naman kung saka-sakaling magurgur siya, at least, hmm, merong isang nakakaalam, 'di ba, na puwedeng maghayag ng katotohanan ng mga sinabi. Eh, hindi nga natin alam baka meron pang mga bidyong iniwan yan, eh, mga recorded video na nag-record siya sa sarili niya na ikinikwento niya kung ano ang mga tunay na ganap. Kung gaano katotoo itong mga binasa natin ngayon at hindi lang itong binasa natin ngayon mga kababayan, na uulitin ko, kanina pa sinabi ko na minsan na po itong pinag-usapan ng ating mga kababayan. Hindi lamang ng mga maka-Duterte, maging ng mga hindi maka-Duterte. Minsan na po itong napag-usapan sa social media, tulad ng ano, PDLX, katulad ng pulburong video, dumaan na yun sa atin, 'di ba? Napag-usapan natin yun. Gano'n din ito mga kababayan. 'Di ho ba? Tuloy-tuloy tayo sa number 4. May number 4 pa, maikli na lang ho ito mga kababayan. Ayan, hmm, eto na masyadong malaki, liitan natin. Ayan, eto sabi, hmm, tinutulungan, ah tinulungan na maging ASEAN yung presidente ng Timor-Leste na maging part part ho ito, dito L, part ng organization na iyan. Yun pala kapalit. Tinulungan daw ni Bangag yung leader ng Timor-Leste sa ASEAN. So, ayon ho dito, ulitin ko lang mga kababayan, tinulungan di umano ni Da Junior ang presidente ng Timor-Leste na maging part o maging, kasapi dito sa ASEAN. Ayan, sa organisasyon ng ASEAN mga kababayan, at ang naging kapalit, ng ginawang pagtulong di umano ni Da Junior sa, Timor-Leste president mga kababayan ay
maging kabahagi siya sa organisasyon ng ASEAN. Ang kapalit si Tebes, mga kababayan. Maaaring totoo, maaaring hindi po itong mga napag-usapan ng ating mga kababayan sa kanilang mga group chats. 'Di ba? Ang tindi 'no? So, hindi pala yung ano, hindi pala yung dahil sa maraming nalalaman si Tebes kaya siya dinakip, kundi ang kapalit pala ay ang maging kabahagi itong Presidente Este sa ASEAN Organization. At baka, pangalawang ano lang 'yan, baka pangalawang rason lang 'yan, mga kababayan. Baka meron pang mas matindi. Kasi ngayon pa lang kahit sumilip po tayo sa social media, ang usap-usapan, bakit nga daw kasi naglalaway sila kay Kong Tebes. Ano ba merong nalalaman si Tebes na tila ikinakatakot nila na maihayag, sa publiko? Mga kababayan, makailang beses na ho na nagkaroon ng, live si Tebes o nag-live siya sa kanyang sariling social media account na sinasabi niya na di umano, mga kababayan, itong si Junior, sangkot di umano sa, pulburon, ayan. At, sa mga negosyong illegal, o 'di ba, maraming beses po sinabi yan ni Tebes sa kanyang, live, 'di ho ba? Baka nga napanood niyo pa yun, eh. Hmm, katulad na lang ng sinabi ni Percy Lapid, di umano naliligid na ng mga sindikato, si Da Junior, mga kababayan, naliligid na, ayan, oh, 'di ho ba? O ngayon, ang tanong ko dito, mga kababayan, ito ba'y, lehitimo na 100%'y totoo o hindi? Mga kababayan, maaaring kayo ho mismo, meron din kayong nalalaman tungkol dito, 'no? Baka mas may malalim pa kayong nalalaman, puwede niyo pong ikomento diyan. At nagbabasa naman po tayo ng mga ano, ng mga comment ninyo. Uulitin ko po, itong conversation na ito, hindi po ako kasama sa group na 'yan, kundi ibinigay lamang po ito sa akin. Okay, dumako po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa, interview kanina ni Mr. President, ayan, ano, interview, sa ano, sa kanya na siguro naitanong sa kanya ng media kung, tawag nito, kung, payag ba si Mr. President ng, sa isang kondisyon para makipag-reconcile ang mga Duterte. O ito ho ang naging sagot niya. Panoorin po natin, mga kababayan, Mamaya basahin ko po yung kay Attorney Topacio, bago ko po makalimutan, mga kababayan, nasaan na ba, nawala na naman yung cursor ko. O ito, i-share ko sa inyo yung video. Baka yung iba sa inyo hindi pa ito napanood. Ito, panoorin po natin sa mga hindi pa po nakapanood, panoorin po natin sa mga nakapanood. Diyan lang ho kayo, antabay po kayo para malaman niyo po mamaya kung ano po ang naging pahayag ni Attorney Topacio. O eto, panoorin po natin, mga kababayan. Ayan. No, 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 no. No. Sabi niya, no, 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 no. O ayan, no daw, Siguro, naitanong sa kanya ng media na, Mr. President, payag ho ba kayo na na hilingin sa inyo ng mga Duterte ang isang kondisyon na pauwiin ang dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa bago sila makipag-reconcile. O 'di ba, kaya nasabi niya ang dami niyang no, 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 no. Ayan, ayaw niya talaga, mga kababayan. Ito, tuloy natin. No, 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 no. Oh, yan. No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. When if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of ano ba talaga problema? Ano ba, paano nangyari ito? Sandali, Nyor. Ikaw po ang nag-open
ikaw ang may kagustuhan ng reconcile na yan. Na itanong lang sa iyo ni Anthony Taberna kung handa ka bang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Ang laki ng oo mo, Nyor. Ha? Umoo ka. Oo. Ganun pa nga yung oo mo meron pang ao Oo. Oh. Ikaw sa'yo lang galing. So ibig sabihin hindi ka sincero doon sa sinasabi mong willing kang makipag reconcile sa mga Duterte. Yun ba budol reconcile na naman ba? Sa'yo lang galing ituloy natin yung video mga kababayan. Tanggalin natin ang problema. Mhm. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Ewan na pupuntahan na. Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Maliwanag mga kababayan. Ayaw niya. So, doon na lang tayo umasa mga kababayan sa sinabi ni Inday na bloodbath. Baka sakali nga naman, doon sa bloodbath na sinabi ni Inday, mapalambot itong mama na ito. Sabagay, hindi naman matigas yan. Malambot naman talaga yan. Nagmamatigas lang yan. Alam nyo, pakiramdam ko habang sinasabi niya, no na yan, may halong kabay. Tense siya mga kababayan, tense siya di ba? Tuloy. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know. What will come up? What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge. I'm only going to... Dito sa sinasabi niya na ayaw niya magkaroon ng kondisyon para matuloy itong reconcile Duterte and Marcos. Lumabas na, hindi man lumabas sa bibig niya mga kababayan, pero parang nahuli na rin siya sa sarili niyang bibig na siya nga etong pasimuno na para madala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. At minsang sinabi na po yan mga kababayan ni Attorney Kaufman na ang prosecutor ng ICC nasa Palasyo Malacanang nakaupo. So maliwanag na tayo doon. Dahil ayaw niya, tangina kung hindi siya ang may gawa diyan. Okay, sige, pauwiin ko ang dating Pangulo. Magkaayos lang tayo. Kasi hindi ko naman talaga ginawa yun Merong ibang gumawa nun at ibinibintang lang sa akin. Gusto kong linawin yun, gusto kong linisin ang pangalan ko. Ganun ba? Ganun sana. Hindi Ayaw niya pa nga Di ba? Ayaw niya pa nga. Malay natin baka isa yun. Kasi yun ang gusto ng taong bayan ngayon Gusto mo reconcile. Ang dami natin nakikita sa Facebook. Gusto nyo reconcile. O pauwi nyo muna yung dating Pangulong Duterte. Yan ang siguro, yun ang isa sa mga naging kondisyon kumbaga. Hindi natin sigurado kung yun ba o baka nakita lang nila sa social media, nakita lang ng reporter at itinanong naman sa kanya. At sabi niya, no. So, maliwanag mga kababayan na isa nga siya. Totoo nga sinasabi ni Atty. Kaufman. Okay, tuloy. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko 这小伙真是个狂。 No.
That's not how reconciliation. Maikli yung video tapos 是 basta 奇 mga 才。 kababayan. 只因前几天被大量关于 UFO 的新闻刷屏 No, 'Yun no, na nga no, ho no, yung mga kababayan. no. O tanggalin na That's ho not how natin 'to, pero reconciliation pumapasok works. na ibang You don't put na conditions ibang to istorya. reconcile. Hindi ko maintindihan, Chinese eh. Ayan, tanggalin na natin 'to. Ayan, so ayun na nga. Wala na tayong aasahan mga kababayan. So ang mangyayari ho nito, laban ni PRRD, iaasa na lamang po natin sa abogado ni PRRD na si Kopan at saka sino nga isa? Hindi ko matandaan yung pangalan ng isa, eh. Sino nga isa? So, walang gagawing tulong ang gobyerno, mga kababayan, o ang presidente mismo kay dating Pangulong Duterte para mapauwi dito sa Pilipinas. Talagang, iginaya ho nila ang dating Pangulong Duterte sa kanilang ama na pinatapon po, mga kababayan, sa Hawaii at doon binawian ng buhay. Baka yun din ang gusto nila. Ano ho sa palagay ninyo? O ito ho, mga kababayan, yung naging, pahayag na po ni Attorney Topacio. Nawala. O yan, nagurgur tayo. Nagurgur ho tayo, mga kababayan, ha. O sandali, ito na, ipakita ko na ho sa inyo. Medyo nag-lag po yung ating connection, pasensya na. No, ito na. Tuloy-tuloy pa rin naman eh. Ito na nga pala, yung naging pahayag ni Atty. Topacio. O dito sa kay Arne Teves. Ayan. Nakita niyo ho ba, mga kababayan? Ayan, kita-kita. Maikli lang naman to eh. Saan ba yun? Ito, ayan. O, ang sabi mga kababayan, ito, kampo ni Arne Teves, naghain ng petisyon para sa habeas corpus kasunod ng pag-aresto sa dating kongresista sa Timor-Leste. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, walang naipakitang dokumento ang mga otoridad ng arestuhin si Teves. So, maliwanag po, mga kababayan, na yung sinabi ng kanyang anak na si Axel Teves, yun po illegal na pagpapa-aresto sa kanyang ama kasi walang dokumento ayon kay Topacio, mga kababayan. Walang dalang dokumento ang otoridad, mga kababayan. Illegal pa rin. So, mag-aabang ho tayo sa mga balita tungkol dyan, mga kababayan, at baka sakali, baka lang naman, kung dumating na po si Arne Teves dito sa bansa, sana malaman nating lahat kung saan man dalhin, kahit papaano, baka magkaroon sila ng press con, itong DOJ o NBI man, mag-aabang ho tayo nang malaman po natin ang mga update pa po tungkol dito. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.